Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon itong nalalapit, no? Ito pong expiration ng franchise nitong ABS-CBN. Ngayon na po yun, kaya ina-expect natin na tuluyan na po magsasara ang higanteng ABS-CBN na to sa kasiyahan po ng mga supporter ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. So palakpakan po tayo dyan. Siyempre papalop din natin yung reaksyon ng mga OFW dito sa pagdadagdag sa kanila ng kontribusyon ng PhilHealth. Yan po ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na nagdedeklara na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin, no? Bago natin pag-usapan yung ABS-CBN. Napanood ko isang OFW, yung nakalimutan ko yung pangalan, may video siya, yung Dubai yata, no, taga Dubai. Galit na galit, no. Meron akong hindi napunto ron sa topic natin yung kahapon. Tama, no. Ito palang batas na to ay 3% ngayon at unti-unti hanggang maging 5%. No? Talagang hindi ko alam kung anong taon matatapos yung taon-taon na pagtataas. So ito talaga yung sinasabi natin na wrong timing, kitang-kita naman natin. Ang angal ng mga OFW, ako sabihin nyo, nakikisimpatya lang ako. Hindi po ako nakikisimpatya lang. Yung anak ko, panganay, OFW po sa Oman. Ang point ko rito, na hindi lang po ako nakikisimpatya, ramdam po to, panganay ko yun, mahal na mahal natin yan. Yan po ang dinaramdam ngayon. Wala pong trabaho, no work, no pay. Wala ngang ayuda di ba? Ang point ko, hindi na nga sila nanghihingi ng ayuda. Huwag nyo nang ipamukha sa mga OFW natin. Naggatasan lang sila, no? Pag nauubos yung pondo. Siguro panahon na rin, i-open up yan. Lahat na nawawalang pondo, kung lahat ng administrasyon ng PhilHealth na yan, silipin na yan. Saan napupunta yung pondo niyan? Saan ang daming issue dyan? Mga nagsulputang bigla na mga, hindi lang yung contribution sa napupunta. Mga nagsulputang biglang mga dialysis center. Yan, dyan napupunta mga PhilHealth na sweldo natin. Imbestigahan na yan. Tignan natin, yan ang unahin nyo. Total, ito na rin lang ginagawa nyo sa OFW. Kahit na noon, kung merong nagnakaw dyan nung nakarang administrasyon, kay senador yan, kay anumang posisyon yan, kulong na yan. Kasi damay-damay, di ba? Imbis na hindi na nga natin tinulungan yung mga pamilya, wala na nga ayuda dahil ang katwiran ng nakakarami nga OFW. Hindi natin naisip, tigil ang maraming OFW. Yung anak ko lang, tigil ang trabaho. Ngayon, meron bang inaasahan na sweldo yun? Yung kung magkano na lang yun na-save niya na pera doon, yun na yung pinagkakasya niya hanggang tawagin uli or hanggang pauwiin na sila sa Pilipinas. So, yung mga ganitong yung timing ninyo, no, yung pagpapatupad nito, lahat in-stop di ba? Pati nga yung pagbabayad ng mga bumili ka ng umutang ka sa bangko. Sino lang ba nakakautang sa bangko, di ba? May kaya-kaya. Pati nga yung mga umutang ng kotse, bahay, merong palugit ngayon. Pero itong PhilHealth, walang pakialam, no? Kaya talagang dapat imbestigahan na to. Saan talaga napunta, kung may bilyon-bilyon, may mga balita tayo, hindi lang tayo sigurado, syempre. Pero imbestigahan na yan. Yung PhilHealth na, kung saan napunta yung pera niya mula noon. Kasi ngayon lang naman maraming dapat pagkakasusan dahil COVID.
'di ba? Pero yung wala pang COVID, bakit nauubos yung pera niyan? Kinakailangan yan, pabor ako na imbestigahan yan. At hindi lang yung ngayon. Hindi lang yung PhilHealth ngayon. Yung PhilHealth pa ng mga kung saan nawala yung mga pera ng mga yan. Retroactive natin at para yung lahat. Bakit nga pala yung mga matatapang sa iba ay tikang mambibig pagdating sa PhilHealth? Kilala niyo yung mga tinutukoy natin. Mahirap lang tayong magsalita dahil hindi natin alam yung binibintang dyan sa isang senador na yan. Pero kung mabubuksan nila yan, tukoy nyo na siguro kung sino. Lagi ko lang nababasa sa... ako lagi ko lang nababasa. Naghahagilap nga ako. Bayaan nyo, research natin yan. Kung anong kaugnayan ni Risa Hontiveros dyan sa pondo na yan ng PhilHealth. Kasi lagi ko nababasa yan sa mga comment. Hindi ko lang muna iniintindi. Pero etong tiniran nyo pa yung mga OFW. Ang malupit dun, pucha, compounding interest pala yun. Halimbawa, hindi ka nakabayad dahil hindi mo iniintindi. Diba? 3 taon ka, pagbalik mo, hindi ka pala makakalabas ng Pilipinas hanggat hindi mo binabayaran lahat. 3% buwan-buwan plus compounding interest. Kung ilang taong ka hindi nagbayad, babayaran mo muna. Ubus na yung pera na OFW bago umalis yan eh. Pero hindi ka pa, parang hostage ka. Na bayaran mo muna to. Parang anong tawag doon? Yung sa ransom. Magbabayad ka muna ng ransom bago ka makalis. Wag natin i-treat na sa salita lang hero sila, no? I-treat talaga natin, nabigyan talaga sila ng, yung makakaluwag kasi, sa totoo lang, ang laki na natutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ng mga OFW na yan. Panahon na para bigyan naman natin sila ng kaluwagan sa buhay. Di ba? Tanggalin na yung mga PhilHealth na yan. Dahil sa laki ng kontribusyon nila sa ekonomiya ng Pilipinas, yung pamilya nila dito ang ilibre sa PhilHealth. Yung mga walang trabaho, hindi nagbabayad, yun ang mga libre sa PhilHealth dahil pantawid. I-review nyo na rin yung 4-piece na yan. Hindi ako against sa 4-piece. Pero panahon dapat nire-review yan. Di ba? Halimbawa, para makatulong din. Halimbawa, meron namang able na pwedeng magtrabaho. Ngayon, ang daming, kung mag-create tayo ng mga trabaho, para yung mga pwede pang maghanap buhay na miyembro ng 4-piece, bigyan na lang natin ng trabaho kaysa asa ng asa. Minsan sinasadya na lang hindi magtrabaho dahil mas madali pang mag 4-piece. Yan yung point ko. Yung ideya ng 4-piece, wala po akong tutol dyan. Pero hindi siya dapat yung may pagmamalaki na, ay, member ako ng 4-piece. Meron na naman kami, ha. Kita mo, hindi dapat ganun yung attitude. Yung katulad sa Amerika na parang nakakahiya na pumipila ka dahil 4-piece ka. Yung dahil ang ibig sabihin wala kang kakayahang magtrabaho. Yun yung point dapat dun eh. Hindi, yan lalakas pa ng iba eh. 'Di ba? Malalakas pa yung mga 4-piece na yan. Siguro, ayaw din naman nila yan. Naniniwala ko, likas sa Pilipino, masipag eh. Bigyan lang ng pagkakasipagan. Alam nyo kung saan ko na po na yan? Pag panahon ng eleksyon, yung mga taga-dikit ng mga parapernalya ng mga politiko, mga tambay yun eh. Di ba? Tumatambay yun ng 3 taon, pagdating na eleksyon, nagkakatrabaho sila. Masipag. So, bigyan lang sila ng paghahanap buhayan. Okay, punta na tayo rito sa tuwan-tuwa po ako kasi kampante. Balikan ko lang ng konti. May pangyayari sa buhay na hindi po natataranta yung yung ABS-CBN. Kaya pala sila hindi natataranta, kampante sila. Nung lumabas yung grace po ng investigasyon sa ABS-CBN franchise, nakita natin, grabe pala ang support ng mga senador sa ABS-CBN. Pati rin sa mga congressman. Sabi ko, grabe, kahit itong mga tao na ni Mayor Digong, kahit mga tao na ni President Duterte, kung
grabe sumuporta sa ABS-CBN. Sabi ko, talagang kaya pala parang isang taon na lang nung in-announce ni Bondok, sino ba yun, yung dating artista, tao na yata sa gobyerno yun na mawawala ni ABS-CBN. Hindi ka nakarinig na pagkataranta sa ABS-CBN. Diba? Kung babalikan nyo yun ng last year, nag-announce yun si Bondok, basta yung singer na Bondok. So, hindi natataranta ang ABS-CBN. Yung pala, antindi pala na suporta sa Congress, antindi pala na suporta niya sa Senate. Doon lang natin nakita nung actual na, nung sa mga hearing na. Sabi ko, grabe. Kaya pala wala siyang statement, hindi siya natataranta. Sabi ko, fake news yata ito sinasabi ni Bondok eh. Tapos, kailan sila nataranta? Nung naglabas si Soljen Calida, nag-file siya ng co-warranto sa Supreme Court na pinatatanggalan ng prangkisa. Kasi, ganito ang sitwasyon, di ba? Bago mag-expire, alam ng ABS-CBN na sa dami ng congressman at senador na kanyang yung supporter ng ABS-CBN, tsak papasa yung di ba? Papasa yung panibagong prangkisa. Ang hindi nila na-anticipate, etong si Jose Calida, yung nag-file ng co-warranto sa Supreme Court Justice, Chief Justice, di ba? Yung babae, yung pinalayas dahil sa co-warranto. Hindi nila expected na magpapile si Calida ng co-warranto. Nataranta ngayon yung ABS-CBN. Doon sila nataranta ngayon. Kasi doon sa co-warranto na yun, hindi na dapat sila bigyan ng franchise. May ilulusot nila yun eh. Sa dami ng support nila. Kasi eventually, botohan lang yan eh. Ang nakalagay lang, sige, di ba, magkukwentuhan muna. Hindi dapat bigyan ng prangkisa, dapat bigyan ng prangkisa. Tapos, sige, magbotohan na tayo. Mananalo sila. Kaya wala silang problema. Nataranta sila nung nag-file ng co-warranto. Ang ibig sabihin kasi nun, pinatatanggalan sila ng prangkisa dahil sa mga paglabag. Ano yung mga paglabag na inisa-isa ni Solicitor General Calida? Yung may pay-per-view sila, 'di ba? Bawal 'yan, free TV 'yan 'di ba? Area ng pamahalaan, bakit ka magpe-pay-per-view? 'Yun yung point dun eh. Ikalawa, yung sinasabi ng Pangulong Duterte na hindi mo inere yung kanyang mga commercial. At iba pang mga paglabag, no? Na lumabas naman na totoong may paglabag, pero napalabas ng Senado na nakakaawa yung 14,000 na empleyado. Ang tinatanong nga natin dyan pinasasara nyo yung Pogo. 30,000 na Pilipino yung nagtatrabaho doon. Hindi kayo naawa sa 30,000. Pero sa 14,000 ng ABS-CBN, awang-awa kayo. Yun yung hindi pantay na pagtingin, di ba? Mas marami, kahit nabalik-baliktarin mo, mas marami yung 30,000 na Pilipino kaysa 14,000 di ba? Samantalang yun, legal. Legal yun Pogo, legal, hindi naman yung 30,000 na yun, yung binibintang nyo na prostitution, kidnapping, hindi naman yung 30,000 na yun involved Siguro, dahil Pilipino yun, hindi siguro sila in-involved na ma-incheck na sindikato dun. Ang point ko lang, hindi patas, di ba? Okay, kailan sila, balik tayo ron, kailan sila nataranta doon sa co-warranto na yun. Ngayon, inasahan na nila. Noong nakaraan kasi, humingi ng sumulat si Alan Peter Cayetano dito sa NTC, National Telecommunication, ano ba yung sa NTC? Basta sa National Telecommunication, di ba? Commission niya, no? Na mag-i-issue yung NTC ng provisional franchise, no? Yung pansamantalang prangkisa habang sila ay naka-apply sa Kongreso. So, ang sabi ngayon ni Soljen Calida,
winarningan niya yung NTC. Baka lumalabag kayo sa batas. Baka hindi nyo naunawaan kung ano ang laman ng batas. Ang nilalaman ng batas, yung maaari lang mag-operate na media ay yung merong prangkisa. Ibig sabihin, kailan ba mag-expire? Ngayon yata, May 4. Kung mag-expire ngayon ang prangkisa ng ABS-CBN at wala silang panibagong prangkisa, saan magmumula lang yung panibagong prangkisa? Sa Kongreso, sa mga congressman at mga senador. Ang tanong, nakapagbigay ba sila ng prangkisa? Hindi sila nakapagbigay ng prangkisa. Kung wala silang bagong prangkisa, hindi po pwede silang bigyan ng provisional franchise. Yung pagbibigay daw noon, ang tawag doon ni Kalida, pinasite kasi nila na pwedeng magbigay ang NTC ng provisional authority para sa ABS-CBN to operate pending yung application nila sa Congress. Ganito yan, sabi ni Soljen Kalida. Hindi naman tayo abogado, kinukut lang natin eh. Okay. Pwede raw yan, ganito, no? Nagbigay halimbawa ng prangkisa, di ba? Nagbigay ng prangkisa yung Congress. Okay. Kung may franchise na sila, mag-apply sila ngayon ng tinatawag nating Certificate of Public Convenience, CPC, na i-issue ng NTC. Yung Provisional Authority, kailan papasok yan? Kung may franchise na sila at nag-apply na sila ng Certificate of Public Convenience para makapag-operate sa NTC, habang wala pa yung CPC, pwede silang bigyan ng Provisional Authority to operate. Eto, baliktad. Nag-ooperate na yung ABS-CBN, nag-expire yung contract nila, hindi sila pwedeng bigyan ng provisional authority. Para lang yun sa gusto mo na mag-operate, nabigyan ka na ng prangkisa, meron na lang kulang yung CPC, yun yung Certificate of Public Convenience na manggagaling sa NTC. Pero habang nire-review pa yun, yung bago ka issue ng CPC, pwede kang bigyan ng provisional authority to operate. Sa ABS-CBN, hindi applicable yan. Kasi ang ABS-CBN, nag-expire na yung franchise. May franchise pa ba sila ngayon? Wala. Ang gusto nila, parang extension. Hindi po pwedeng magbigay ng extension yung NTC dahil may kapangyarihan, sole power to grant a franchise ay sa Congress lang. Hindi po pwede NTC. Kaya winarningan ni Kalida tong NTC. Okay, alam nyo, pwede naman sana. Di ba? Pwede naman sana. May panahon, di ba? Naalala nyo? May panahon na nawagan si Pangulong Duterte na kahit nga yung mga oligarch, bati-bati muna tayo, tsaka na uli tayo mag-away. Naalala nyo yan? Lahat ng mga kalaban niya, mga oligarch, Ayala, si Pangilinan, nag-usap sila ng Pangilinan. Kailangan ni Pangulong Duterte ng pera eh. Makapag-raise ng pera para sa ayuda eh. Di ba? Wala muna tayong away-away. Bati-bati muna tayo. Tulong muna tayo lahat. Yung ABS-CBN, iba eh. Wala sa kanila. Yung, ang tawag natin dyan, napaka-arrogante. Napaka-arrogante ng ABS-CBN. Na imbis na manawagan siya sa mga artista niya na makipagtulungan, hindi. Nag-rally. Di ba yung mga artista may rally dyan dati? At ano pa yung ginawa nila nung kasagsagan? Nung kasagsagan nung kwarantina. Iba't iba nilang artista, sabay-sabay halos. May isang araw na sabay-sabay binanatan si Pangulong Duterte. Yung wala pa silang prangkisa, lalakas na ng loob. Imagine niyo pag in-extend ng Congress yung prangkisa na yan. Hindi sila natatakot, wala silang tawag doon, yung kusang pagbababang loob. Kailan ba sila nagsorry? Ang tagal na ng atraso nila sa Pangulo ng Pilipinas. 2016 pa. Kailan sila nagsorry? Nung pinilit pa sila ni Lito Lapid na magsorry sa Senate, hindi pa sila kusa.
Ganyan po kaarugante ang ABS-CBN na yan. Pag binigyan nyo ng prangkisa yan, ano ang gagawin yan? Pagtira sa ating Pangulo. Walang katapusan, di ba? Kung ganyan natin bibigyan natin sa kanila na parang wala lang, pagtatawanan lang tayo niyan. Tama to si Soljen Calida. At saka hinihintay ko yung ibang mga abogado. Ngayon magaganap yan, di ba? Yung pagpunta nila siguro sa Supreme Court na hingi na wag na mag-operate yung ABS-CBN. Hanggang dito na lang, subaybayan po natin. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratelis po.